So mga lods, may bagong issue po ngayon na kumakalat ngayon sa social media. Ang newsfeed Ito niyo- pong kabastusan ng iba nating kalalakihan na nanonood kay Lance. Sabi niya dito, nakakalungkot no, yung tipong pinaghirapan mo yung content mo. Wala research, shoot, edit, pero laging ang daming manyaki sa comment section. Hindi na nakakatuwa. Ngayon, pansin ko kasi talaga, hati ang nanonood kay Lance. Merong mga bastos, merong mga nanonood for the educational value. Meron kasing nanonood talaga. They get the best of both worlds. Nakakakita sila ng magandang babae na nagsasalita tapos natututo pa sila. Meron iba naman talaga, pinanonood lang talaga si Lance kasi pinagpapantasyaan siya. Meron talagang mga ganon. Papakita ko sa inyo yung mga taong ganon. Okay, may pinost kasi siya eh. And pag tinignan nyo talaga yung comment section ni Lance, makikita nyo nahati yung comment section. Actually, ito yung observation ko 50% talagang dinidiscuss nila yung sinasabi nila. Halimbawa, ang topic nila yung sa ano ba yung nauna, itlog o yung chicken. Okay? So, ang daming nagdi-discuss about sa itlog at saka chicken. Sino ba nauna doon? Anong paradigm ba yung tama? Yung sa science o yung sa creation, di ba? So, these are all the things na dinidiscuss ng mga taong interesado sa content ni Lance. And ang kagandahan kasi sa content nila, it's easily digestible. Hindi siya gumagamit ng malalaking words, hindi rin siya gumagamit ng malalaking terms. It's simple to understand and magigets agad ng kahit sinong nanonood sa kanya. But meron kasing plus factor kasi yung itsura ni Lance. Kasi maganda kasi si Lance, mga lods. Kung hindi nyo na itatanong, pag tinignan mo yung kanyang itsura, and she's very beautiful. At dahil dyan, nagkakaroon ng mga unwarranted comments sa comment section niya. Yung iba okay lang naman eh. Eto katulad nito, natuto nahulog, di ba? So meron mga nagsisimp sa kanya na natutong magmahal. Okay lang yan, sa tingin ko harmless yung mga ganyan. Pero discretion pa rin yan nung nakakabasa or yung content creator. Tapos itong mga itong mga memes na to, tingin ko harmless lang yung mga yan. Kaso merong mga tao na bastos talaga yung galawan nila. So yun yung sa tingin ko na hindi okay. And hindi rin naman isang tao lang yan eh. To the point kasi na nagreklamo siya doon sa isang post niya. Meaning to say, maraming beses nang nangyari yung kabastusan ng ibang tao. 'Di ba? So hindi talaga alam mo kasi, minsan sinisisi nila yung mga nagto-thirst trap. Bakit daw nagto-thirst trap kaya dumadami yung manyak? O paano mo i-explain ngayon to? Yang tao na yan, si Lance, pag tinignan mo siya, fully clothed siya. 'Di ba? Naka-t-shirt, naka-pantalon, and hindi naman siya nagsasayaw. Nag-i-explain siya about sa mga animal. 'Di ba? Mga animal kasi kayo, 'di ba? Ini-explain niya kung paano gumagana yung mga evolution versus creation, yung bigger narrative nitong sinasabi niya eh. Pero ang point dito, miski kahit anong suot or kahit anong ginagawa ng content creator, marami talagang bastos na lalaki. Kaya siya nagrereklamo ng ganito. Pwede naman kasi kayong manood na lang ng thirst trap kung gusto nyo. Kasi yung iba kasi, hinihiyapan nila yung mga babaeng nagta-thirst trap. Putya, sila din naman yung kumukonsumo nun. Ako, nasasabi ko, na paminsan nanonood talaga ako nun, lalo na kapag trending yung isang sayaw, di ba? Papanoorin mo yun kasi it's very enticing na maganda siya panoorin. Nakakatanggal ng stress yung iba kasi nakakatuwa naman talaga kapag gano'n eh. Ako hindi ko sinasabing mali yung gano'n. Kasi nga, inaalaw naman siya ng TikTok, inaalaw naman siya ng Facebook, inaalaw naman siya ng YouTube. Meaning to say, inherently, hindi sila mali. Ang ibig sabihin lang, ang mali dito, yung mindset mo. Kasi kita mo ito, ang ayos-ayos ng damit niya, ang ayos-ayos ng content niya. Tapos babastusin mo pa rin. Hindi ba ikaw na may problema pagka ganun? Ito, meron pa to eh. Ito yung breakdown ng nakita ko sa mga karamihan sa comment section. Although maliit lang naman yung percent ng mga bastos na nagsasalita. Palagay ko kasi nako-call out agad yan, tapos may na-post pa nga. Papakita ko sa inyo. Karamihan kasi nagsisimp sa kanya or parang bumabanat ng yung mga cheesy lines. So, para sa akin okay lang yon. Tingin ko hindi naman harmless yon.
Na kasi kunyari yung natuto, nahulog yung sinasabi ng karamihan or kumbaga na in love sa kanya, sa tingin ko naman harmless yung mga ganon. Kasi maganda naman siya. So madaling magka-crush sa maganda. I think mapagbibigyan natin yung mga kalalakihan na ganon, di ba? And matalino pa siya. So maraming green flag sa kanya na tinatawag. No problem sa ganon. And of course, makaramihan naman sa audience niya, nakikinig naman talaga sa kanya. Kasi nga, easily digestible yung mga sinasabi niya. So, pumunta naman tayo dun sa mga mga baliw na tao, di ba? So, etong tao na to, may nag-post nito si Arian Cerillo yung pangalan niya. Pinost niya tong tao na to. Ngayon, sabi niya ganun, piniem pa talaga siguro na naka-follow to dito sa content creator na to kasi medyo marami din yung content, yung followers niya, 84K halos So sabi niya dito, sarap, sana naging kwentas na lang ako. Di ba? Kwentas pa yung sa... Di ba? So malamang my day yan or something tapos nag-reply siya ng ganyan. 'Di ba? Hindi maganda yung ganyan, idol. Ano bang ginagawa mo? Tapos, after a while, nung nag-trending tong si Lars, kasi nga, yan na yung si Lance. Sino ba si Lars? Lars Pacheco, si Lance. Nakasakay siya dun sa mga trend na nag-hate dun sa mga thirst trappers. Again, hindi naman problema yung thirst trappers Ang social media kasi, tailor-fitted na yung algorithm niya. Kung ayaw nyong manood ng thirst trap, edi iskipan nyo, i-block nyo yung ganong content. Automated na yan. Parang ang food tray yan di ba? Sa food tray. Tapos kung ano yung gusto mong kainin, yun yung isa-serve sa'yo ng social media platforms. Kunyari, gusto mo ng comedy. Kaya di karamihan sa mapapanood mo, comedy din. Mahilig ka sa ML, ang papanood sa'yo, mga clips ng mga ML players, Dota, ganun din. Diba? Automated na yan. So kung nakakakita ka ng thirst trap, kasalanan mo na yon. Kasi nga hindi mo ini-skipan yung mga thirst trap, skipan mo kaya. Tapos isisisi mo sa kanila kasi labas yung ganyan, Diyos ko, laos na yan, yung ganyang mindset na ganyan. I-update nyo na, i-patch nyo na yung mga utak nyo. Kasi eto, may crash. Pas sa panay thirst trap at puro labas ang osus. At lip sync lang alamat sayo sa TikTok. Kaso, enjoyer ka din nun Ayan Gusto mo pa nga maging kwentas nayupak ka kung sino ka man Biruin mo, sa panay thirst trap tapos nagpi-PM ka ng ganyan, 'di ba? Walang masama kung magta-thirst trap or magsasayaw ng sexy ang isang babae. Masama kapag may sinabi kang hindi maganda sa kanila. Pwede mo namang komplementan Ate Lars, ang ganda mo naman, ang talino mo pa naman, wala namang masama doon. 'Di ba? Yung mga memes sa kanya na Manny Pacquiao, okay lang. Pero pag binastos mo, yun yung mali. Quite literally. Di ba may bawal bastos law na tayo? Ibig sabihin, bawal ka magbastos. Kakasuhan ka kapag ng bastos ka. So, ibig sabihin, dapat maging matino ka sa lahat ng babaeng makakasalimuha mo. Nagta-thirst trap man yan o hindi. Ito kasing nangyayari kay Lars ngayon is the perfect example of people na mga walang utak talaga, mga utak biya, yung mga ganyan. Sa dami nang pwede nilang bastusin, dun pa sa tao na hindi naman nagta-thirst trap. Ayan nagreklamo siya mismo nagreklamo. Siya nagsabi, di ba, na ang newsweek, ayan na ang daming manyaki sa comment section. So yan, di naman nagta-thirst trap yan Bakit nyo ginaganyan? Kasalanan ba yun ng mga nagta-thirst trap? Hindi. Kasalanan yan ng mindset ng mga tao na ganyan mag-isip sa kapwa nila. Diba? Simple lang naman tong social media Kung allowed siya sa platform, wala kang magagawa doon. Wag mo na lang panoorin. I-criticize, i-critic mo yung genre and then move on from there. Kasi pwede nga sa social media platform inalaw nga nung mismong social media platform tapos magrereklamo ka. Tapos iiyakan mo yung mga nagta-thirst trap tapos putya, malaman-laman natin miski yung hindi nagta-thirst trap, minamanyak pa rin. Diyos ko Lord, patawarin talaga. Anyway,
I'm done with this people na walang magawa sa buhay. Please, manood na lang kayo ng Thirst Trap. Kaysa naman mambastos kayo. Quiet lang kayo dun sa Gedli. Huwag kayong kumonek sa mga social media platforms. Huwag na kayong mag-comment. Manood na lang kayo. Okay lang naman yun. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Ay nako. Yun lang naman po, mga lods.